Bigyan ko lang kayo ng kunting idea dito mga katropa. So ito yung kanyang disarm o unlock. Ayan. Ayan yung kanyang unlock. Tapos ito naman yung kanyang automatic start ito. Pipinutin mo ng 2 beses yun, mag-i-start yung ating motor. Ayan, umaandar siya. Tapos pwede mo siyang patayin dito sa disarm. Yung susi na naka-unlock. Ayan. Tapos pwede mo siyang paandarin dito. Okay, yan. So, mandar siya. Tapos, pwede mong patayin dito. Okay. So, isa sa kagandahan nito mga katropa, halimbawa, yung susi nyo, inagaw o yung susian nyo sinira, na magnanakaw o kinuha yung susi nyo, at pinaandar nila, sinusi nila at pinaandar, papaandarin natin. Ayan. So, pag napaandar nila yung mga katropa, pag pinaandar nila yung motor nyo, pwede nyong patayin kahit 150 meters na yung takbo ng motor ninyo. Pwede nyong i-shutdown yung makina gamit itong disarm. Ayan. Pero itong naka-unlock na susi o disarm na susi, kapag pinindot nyo to, mamamatay yung makina ng motor nyo. Pero, ayan, patay na yung makina. Pero, mapapaandar pa rin nila ito. Okay, umandar pa rin. So, pag dito nyo pinatay sa disarm niya, dito sa naka-unlock na sa remote, ayan, mapapaandar pa rin nila yan. Halimbawa, pinatay nyo dyan, ito, patayin natin yan, papaandarin natin, mapapaandar pa rin yan nang kumuha ng motor nyo o yung nagnakaw ng motor nyo. Pero, kung gusto nyo totally shutdown, dito niya nasa lock, dito sa sign na to, yung lock, totally shutdown na yung motor. Ayan, i-lock natin. Ayan. Yun, shutdown ng motor at hindi na nila mapapaandar kahit anong gawin nila. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Welcome back mga katropa, panibagong kaalaman na naman ang aking ibabahagi sa inyo. So magkakabit tayo ng alarm dito sa SkyDrive Sport. So, maaaring two-way alarm or ordinaryong alarm. Walang problema dyan kasi parehas lang ang coding ng two-way alarm at ordinaryong alarm. So, yung balas ng customer, gusto niya dito na lang sa loob para iwas daw sa basa. Sa pagkakabit ng alarm mga katropa, kailangan natin ng isang relay dito sa Suzuki Sport na SkyDrive. Isang relay ang kailangan natin kasi nga, negative trigger itong SkyDrive natin. Okay? Tapos, andyan yung balas niya. Pero, yung iba kasi, pinapagapang pa nila yung bawat wire nitong alarm doon sa harapan. Dito. Dito mga katropa, hindi nyo na kailangan tanggalin yung harapan. Wala na tayong gagawin sa harapan. Wala tayong ipapagapang sa harapan. Ang wiring natin, panay sa likuran. Mas malinis tignan. Parang anong tawag dito, kaaya-aya sa mata ng customer. Di ko mabanggit kung anong tawag doon. Yung presentable tignan yung wiring natin kung lahat ng wire ng alarm doon sa likod ilalagay. Okay? So sa ngayon, hihinangan muna natin tong relay bago tayo mag-install ng wire ng alarm. So sa pag-i-install ng alarm sa Suzuki SkyDrive na fuel injected, kailangan natin ng isang relay. So, ang lalagyan natin ng wire dito ay number 85, number 30, number 86, at number 87. So, kung hindi nyo nakikita yung 87, kasi natatakpan siya ng glue, pero number 87 yon. Itong gitna, number 87A, hindi na natin kailangan na lagyan ng wire yan. So, yung mga gilid-gilid lang ng relay, ang lalagyan natin ng wire. Okay? Lagyan muna natin ng wire mga katropa.
Rock and roll to the world, mga katropa. So ito na yung relay natin, mga katropa. So ang nilagyan lang natin dito ay yung gilid-gilid ng relay. Yung 87A hindi na natin kailangan lagyan ng wire yon. So sa relay, mga katropa, yung number 85 ng relay at yung number 30 ng relay, pagsasamahin natin silang dalawa. Pagsamahin nyo. Okay? 85 ng relay at number 30 ng relay, pagsasamahin natin silang dalawa. Okay? So may purpose tayo dyan mamaya, mga katropa. Bakit natin pinagsama tong 85 tsaka 30 ng relay? Meron tayong purpose dyan. Itong relay, mga katropa, gagamitin natin to sa starter ng trigger ng starter ng SkyDrive na fuel injected. Okay? Doon natin gagamitin itong relay na to. So pagsamahin muna natin yung number 85 at number 30 ng relay. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. Sa electrical tape, mga katropa, wag na kayong magtipid ng electrical tape kasi yung iba bumibili ng 10 piso, 15 pesos. Mga katropa, piliin nyo na lang yung electrical tape na Armac o yung mga tape na malakas yung dikit yung adhesive para sa bandang huli, hindi kayo magsisi bakit naglulus yung tape natin. Yung iba kasi gumagamit ng local na tape, yun, naglulus yung ano niya. So, ito na, mga katropa, yung ating number 85 at number 30 ng relay. Ito yung 85 at 30, pinagsama natin silang dalawa. Ayan. Ganyan yung style niya. Kasi, gagamitin natin ito mamaya sa trigger ng starter. Okay? So, ganyan yung forma niya. Ganyan yung gagawin nyo bago tayo magkabit ng alarm o wire ng alarm doon sa Suzuki SkyDrive. Yan. Ganyan yung style ng ating relay. So, sa relay, lalagyan natin ng wire ay ng tape muna itong relay natin para hindi na tayo magte-tape mamaya. So, dito pa lang lalagyan, sisilyaduhan na natin ng electrical tape yung ating relay. So, ayan na yung ating relay. Nasilyaduhan na natin ng electrical tape. Silyado na, pwede nang gamitin to, pwede nang i-wiring to, at pwede na tayo magsimulang mag-wiring doon sa SkyDrive. Itong SkyDrive na to, mga katropa, ay modelong SkyDrive to, fuel injected na SkyDrive. So, bago tayo magsimulang magkabit ng alarm, tatanggalin muna natin dito sa bandang batok niya dito, sa gitna. Okay? Tapos, yung sidings niya, yung dito, yung sidings niya. Yung harapan, wala na tayong gagalawin doon. Hindi nyo na kailangang bumaklas ng kahasarapan. Dito lang sa likuran tayo babaklas, okay? Natanggal na natin yung kanyang sidings. Ayan. Tapos, yung kanyang kaha sa bandang gitna. So, pwede na tayo mag-install ng alarm natin at pwede na nating ilagay itong wire ng alarm. So, sa wire ng alarm, mga katropa, ganito ang ginawa ko. Sa unang split, merong black tsaka red na magkasama. Tapos, pag bababa pa tayo ng kunti sa ating wire, mayroon tayong nag-iisang wire, yung blue na wire. Ito yung trigger ng ating starter. Bababa pa tayo ng kunti sa wire. Andito naman yung grupo ng dalawang dilaw. Yan, dalawang yellow wire. Isang brown, ay gray, isang gray pala, at isang orange, gray pala yon. Ayan, ganyan ko siya inasimbol o inayos yung wire ng alarm. Sa mga nagtatanong, kailangan pa ba ng kulay pink doon sa wire? Bakit hindi ko nakita yung kulay pink? Hindi na po kailangan. Ang palagi nyong tatandaan, mga katropa, pag battery operated ang ginagawa nyong motor, hindi nyo na kailangan ng kulay pink. Tatanggalin nyo na yung pink. Ibabakante nyo na. Pero pag ang motor na ginagawa nyo ay primary type, so alam nyo naman siguro yung motor na primary type, hindi doon yung magagamit yung gray tsaka pink. Pero pag battery operated, kahit anong motor, hindi nyo na kailangan yung kulay pink. So, andito yung ballast natin. Siyempre, nakalagay sa compartment yung ballast para iwas basa. So, ang gagawin natin, since na nasa compartment yung ballast natin, isusuksok natin dito yung wire sa bandang butas dito, sa butas na yan. Isusuksok natin dyan. Ang maiiwan lang sa loob na wire ay yung
kulay itim o black wire at red wire ng alarm. Ayan lang yung maiiwan sa loob kasi ilalagay natin to sa battery, sa negative at positive ng battery. Ang nasa labas ay yung kulay blue at yung grupo ng kulay dilaw na wire. Okay, so pwede na tayong magkabit mga katropa. Umpisahan muna natin dito sa grupo ng yellow wire. Okay? Dito muna natin umpisahan. So dito sa harness, makikita nyo, dito tayo maglalagay ng wire sa harness na to. Ang gagawin nyo dyan, hihiwain natin yan, yung harness na yan, para lumabas yung kanyang mga wire. I-expose muna natin yung wire. Hiwain ko muna. Yan. Huwag kayong mag-alala mga katropa kasi safe yung gagawin natin dito. So ito na yung mga wire natin sa motor. Unahin muna natin itong dalawang yellow wire. Sa dalawang yellow wire mga katropa, walang problema kung sinong mauunang ikakabit nyo. Walang baliktaran to, yung dalawang yellow wire. So unahin muna natin itong isang yellow wire ng ating alarm. Yung unang yellow wire ng ating alarm, ilalagay natin dito sa black na mayroong lining na light green. Ayan, nag-iisang wire lang dyan. Black na mayroong lining na light green. Diyan natin ilalagay yung ating yellow wire ng alarm sa black na mayroong lining na light green. Ano ba yung black na mayroong lining na light green? Ayan yung signal light sa kanan. Okay? Signal light sa kanan ng SkyDrive. Yung black na mayroong lining na light green. Diyan nyo ilagay yung unang yellow wire ng ating alarm. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng electrical tape. Yan. So, tinakpan ko ng kamay ko kasi masyadong maliwanag. Mukhang hindi napipick up ng ating camera yung kulay kapag na maliwanag. Mga katropa, suggest nga kayo ng cellphone na pwede natin pang vlog. Hindi ko pa kasi kayang maabot yung GoPro. Wala pa tayong budget sa GoPro. Para mas maliwanag sana at mas magandang maipakita ko sa inyo yung mga video. So ayan na mga katropa yung ating black na mayroong lining na green. Diyan natin nilagay yung unang wire ng ating alarm. Sunod natin itong huling yellow wire ng ating alarm. Ito yung last wire ng yellow wire ng ating alarm. Yung huling yellow wire ng alarm, ilalagay natin dito sa black wire ng motor. So yung black wire ng motor, baka magkakamali kayo mayroong black wire na mayroong lining na white. Nakikita nyo? Ground yon. Pero dapat ang hanapin nyo ay solid na black wire. Yung talagang purong black wire siya. Ayan yung hanapin nyo. Yung yellow wire ng ating alarm, yung huling yellow wire, ilalagay nyo sa black wire ng ating motor. Ang black wire ng ating motor ay signal light naman yan sa kaliwa. Okay, gets ba yan? Ayan yung signal light ng kaliwa. Diyan nyo ilalagay yung panghuling yellow wire ng ating alarm. Sa black wire ng motor. Huwag doon sa black na mayroong lining na white kasi yung black na mayroong lining na white, ground yun. Dapat ilalagay nyo dito sa solid black wire. So ito na nga yung ating dalawang yellow wire ng alarm. Nilagay sa black na mayroong lining na light green at nilagay sa solid black yung isang yellow wire. So tapos na tayo dyan mga katropa. Dito naman tayo sa orange wire ng alarm. Yung orange wire ng alarm, ilalagay natin to sa accessories wire ng motor. Ano ba yung accessories wire ng motor? Ng Suzuki. Orange wire din siya mga katropa. So maraming orange wire dito, kahit saan dito pwede nyo ilagay. Maliban lamang doon sa orange wire na mayroong lining na black. Hindi accessories wire yun. So mag-ingat din kayo. Ito yung orange wire na mayroong lining na black, hindi accessories wire. Yung accessories wire dito ay yung mga orange na solid na kulay na orange. Wala siyang lining. Ibig sabihin, purong orange siya. So para mas maintindihan natin, iti-tester natin to. Okay? So gamit ang tester, ilalagay natin dito sa ground yung ating tester. Tapos isusi natin yung susian ng motor. Dapat umilaw tong mga orange wire na to. So ipapakita ko muna sa inyo, balatan natin isa-isa yan. Mga katropa, binalatan ko tong wire na to, yung tatlong wire na to, binalatan ko pero humingi ako ng permiso sa customer kung pwede kong pambalatan. So wala namang problema, pinayagan naman ako.
Baka mamaya may meron naman mag-react ba't binalatan ko lahat. Ito, ginagawa ko 'to mga katropa para ipakita ko sa inyo na yung kung ano ba yung mga accessories wear dito. So, ayan, pinayagan naman ako ng customer kaya wag kayong mag-alala. Nagpaalam naman ako bago ko binalatan 'to. So hindi abot ng camera natin mga katropa yung ating ilaw. Hindi mo nakita niyo na hindi niya abot. So kukuha muna tayo ng extension natin. Kuha tayo ng kapirasong wire para makita niyo yung ilaw natin. Para maipakita ko lang sa inyo na itong tatlong to ay accessories wire at pwede kayong kumuha kahit saan diyan. So kuha muna tayo ng wire. Ito. So itong wire na to ilalagay ko dito sa akin tester at dito ko ilalagay. Itong unang orange wire, makita nyo, ayan, umilaw siya. Nakasusi yung motor ha. Tapos itong wire na to at yung wire na yan. So lahat yan mga katropa ay accessories wire. Pwede kayong kumuha o pwede nyong ilagay dyan yung kulay orange ng ating alarm. Pero mas maganda kung dito tayo kukuha sa makapal na wire. Kasi itong dalawang to manipis na wire. Itong isa makapal na wire. So mas maganda dyan kayo kumuha sa makapal na wire or dyan nyo ilalagay yung kulay orange wire ng alarm doon sa makapal na orange wire ng motor. Pero gaya nga ng sinabi ko, kahit saan dyan po pwede kayong kumuha. Pero syempre, kung saan yung makapal na wire, mas maganda doon kayo mag-tap kasi makapal na wire yun, di ba? So dyan yung ilalagay yung ating orange wire ng alarm, ilalagay sa accessories wire ng motor. Ang accessories wire ng motor ng Suzuki ay orange wire. So, okay? So yan, nailagay na natin yung ating orange wire ng alarm. So ito yung mga kumbaga binalatan natin ay isi-secure na rin natin, isi-secure ko na rin. So okay, nagpaalam ako dito mga katropa, nagpaalam akong balatan niyan. Baka mamaya mayroon na namang mag-PPM sa akin o may magko-comment na naman bakit ako nagbalat ng nagbalat. So pinakita ko lang sa inyo na lahat yan ay accessories wire. Para hindi na malito yung iba, bakit meron tatlong orange wire? Saan ko ilalagay yan? So yan, pinaliwanag ko na rin lahat para masabi ko sa inyo na kahit saan dyan pwede kayong kumuha. So ito na nga yung ating orange wire ng alarm, inilagay natin sa orange wire ng motor o nilagay natin sa accessories wire ng motor. So meron pa tayong natitira sa grupo na ito mga katropa, meron pa tayong wire. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung gray wire. Yung gray wire, siya yung magsisilbing kill switch natin o siya yung magsasalba sa ating motor kapag ninakaw ito o pinaandar o inagaw yung motor sa'yo. So yung gray wire, ilalagay natin dito sa blue na mayroong lining na yellow. Ano ba yung blue na mayroong lining na yellow ng motor o ng SkyDrive na Sport? Ito yung ating pulser or pick-up coil na tinatawag nila. Diyan natin ilalagay yung gray wire ng ating alarm o kill switch ng ating alarm. Diyan natin ilalagay sa blue na mayroong lining na yellow. Ito yung napaka-importante sa lahat. Yung iba nakakalimutang ilagay ito. So, useless yung pagkakabit ng alarm kapag hindi nyo na ilagay yung kill switch niya. Kasi ito yung magsisilbing tagapagligtas mo kapag inagaw yung motor sa'yo or nirekta yung susi, sinira yung susian, at least kahit pa paano sa 150 meters, mapapatay mo yung makina mo at hindi mawawala yung motor mo o hindi may tatakbo ng motor mo yung nang magnanakaw. So ayan na nga yung ating kill switch o yung gray wire ng alarm, inilagay natin sa blue na mayroong lining na yellow. So tapos na tayo sa grupo ng wire na to, pwede na nating isilyado, ibalik sa dati itong binalatan natin para maging presentable naman sa ating customer o sa ating motor. So tatakpan natin to ng electrical tape. Tapos na tayo dyan, silyado muna natin. So, yan. Yan na mga katropa. So, next natin na wire, itong blue wire. Yung blue wire, ito yung trigger ng ating push button. Para kahit hindi ka na magsusi, pwede mong ipaandarin yung motor gamit ang remote. So, bago natin i-install yung blue wire, dito muna tayo sa ating relay. Yung relay kanina, yung nilagyan natin ng wire, ito muna yung i-install natin. So sa relay, ito yung pinagsama nating number 85. I-focus muna natin. Itong number 85, tsaka yung number 30 na pinagsama natin, dudugtungan natin ng wire to kasi ilalagay natin to doon sa negative o ground ng battery ito. Lalagyan natin ng wire to
So, hahanap tayo ng wire kasi medyo maikli yung pagkakalagay ko. Lalagyan natin ng wire to, yung pinagsamang number 85 at number 30 ng relay. Yung pinagsama natin, lagyan natin ng wire tong wire niya. Tapos, ilalagay natin doon sa ground nung battery. Okay? So, itong blue wire ng ating alarm, nakikita nyo? Itong blue wire ng ating alarm, ilalagay naman natin to sa relay doon sa number 86 ng relay. Okay, so ito yung ating relay. Hanapin natin yung number 86. Ito yung ating number 86. Diyan natin ilalagay yung ating kulay blue wire ng alarm. Medyo namamalat na ako, katropa. namamalat na yung aking boses. Ayun ako, mahirap magano. So ayan yung ating blue wire ng alarm. Inilagay natin sa number 86 ng relay. Yan. Tapos silyaduhan natin ng electrical tape. Patong muna natin yan. Oops. Yan. So bakit ba natin nilagyan ng relay to? Para sa mga nagtatanong, para may idea na rin kayo. Kasi itong Suzuki SkyDrive na Sport ay negative trigger siya. Okay? Ground trigger siya. So, itong ating alarm ay positive trigger yung output niya, yung kulay blue. Kaya maglalagay tayo ng relay para maging negative din yung supply natin. So, ayan yung ating number 86. Diyan natin nilagay yung ating blue wire ng alarm. So, diyan yung ilalagay yung blue wire ng alarm, yung number 86. Tapos, next natin, yung number 87 ng relay. Ito, natakpan ng glue. Hindi makita, pero number 87 niya ng relay. Yung number 87 ng relay, ilalagay natin dito sa wire ng starter relay ng motor. Saan ba? Dito sa violet wire. Dito. So, nagalaw yung camera. Ayusin muna natin yung camera. Sige lang mga katropa. Nauga yung camera natin. So, yung number 87 ng relay, dito natin ilalagay sa violet wire ng starter relay. Itong violet wire mga katropa, papuntang starter relay yan. Yung relay ng ating motor sa starter. Diyan natin ilalagay yung ating number 87 ng relay sa violet wire ng motor. Diyan. Okay? Ito yung violet wire ng motor. Ito yung number 87 ng relay. Papakita ko ulit sa inyo para step by step tayo mga katropa para hindi tayo maligaw. Ito yung number 87 ng relay. Ilalagay natin dito sa violet wire ng ating motor o doon sa papunta sa starter relay ng ating motor. Yung violet wire papuntang starter relay yan. So, dyan natin ilalagay yung number 87 ng relay. So, ilagay muna natin. Medyo mga katropa, malamig. Yan. Tapos, balutin natin ng electrical tape. So, sana mga katropa, magamit nyo sa panghanap buhay or magamit nyo, sideline mga katropa. Sayang din naman, malakas din kita sa pagwawiring. Basta ingat-ingat lang para hindi tayo magka-problema sa customer. Okay, balutan natin ng electrical tape to. So, mamaya ipapakita ko sa inyo na itong violet wire galing to doon sa starter relay. Kasi yung starter relay ng ating motor o ng SkyDrive na bago ay nasa compartment na o nasa U-box na siya. So, yan na yung ating number 87 ng relay. Yan. Nilagay natin sa violet wire ng motor. So, yan. Yan na yun. Yung ating number 87 ng relay. Yan na. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yan kung saan galing yung violet wire para may idea na rin kayo kung saan galing yung violet wire na yan. Okay? So, ayan na yan. Yun na yung ating relay. So, ang natitira na lang dito sa ating relay ay yung number 85 at 30 na pinagsama natin. Ito na lang yung natitira sa wire ng ating relay. Yung 85 at 30, ilalagay natin to sa ground ng battery. Pero ang problema, maiksi yung wire na nilagay ko. So, ang gagawin natin, dudugtungan natin to ng wire para medyo umabot siya doon sa wire sa ground ng battery. Dudugtungan natin to ng wire. So, dugtungan ko muna mga katropa. Lagyan muna natin to ng wire. So, ang mangyayari dito,
since na yung number 30 at yung 85 pinagsama natin, nilagay natin dun sa ground ng battery. Ngayon, kung i-start nyo yung motor, si kulay blue na galing ng yung kulay blue ng alarm, yung kulay blue na wire ng alarm, iti-trigger niya yung relay. Si relay naman, susuplayan niya yung kulay violet ng ground. Okay? So, aandar yung motor natin. Ayun yung purpose ng relay natin. So, ito yung number 85 tsaka number 30 ng relay. Dinugtungan natin ng wire, yung dalawang yan. Tapos, itutusok natin dito sa butas. Kasi sa butas na yan, andyan yung ating battery sa loob. So, ilagay muna natin itong dinugtong natin na wire. Pasok muna natin. Yan, nakapasok na. Tapos ito, i-organize na natin to. Wala na tayong gagalawin dito. Tapos na tayo sa relay. So, i-organize na natin yan. Okay, balutan natin ng tape. Katulad nito. Nabalutan ko na siya ng electrical tape. So, tapos na tayo sa relay. Doon na tayo sa loob ng U-box. Tapos na tayo sa labas. So, ito yung ating pinagapang na number 30 at number 85 na relay na pinagsama. Ilalagay natin to sa ground ng battery. So, nakikita nyo may wire dyan. Mamaya, i-organize natin yan. Tatanggalin natin yan. Ayusin natin yan. So, gaya ng sinabi ko, ipapakita ko sa inyo kung saan galing yung violet wire. Ito. Ayan yung violet wire. Andyan sa... ito yung starter ng motor. Starter relay ng motor. Ayan yung violet wire natin. Yan. So, dyan siya galing para maliwanag lang yung ginawa natin. Tapos ito, yung pinagsamang 85 tsaka 30 ng relay, dito natin ilalagay sa ground ng battery. So, isasama natin dyan yung ating black wire ng alarm. Ito, di ba meron pa tayo natitira? Yung black tsaka red wire ng alarm. Yung black wire ng alarm, ito. Tapos yung number 85 tsaka 30 na pinagsama. Tapos nilagyan ng wire. Pagsamahin natin silang dalawa. Black wire ng alarm. Tapos yung wire ng galing ng relay. Tapos itong white wire, hindi ko alam kung anong gamit yan. Kung anong ginawa nila dyan. Pero i-organize na natin to. Lalagyan natin siya ng tawag dito, terminal na rin. Isama natin sa terminal para maayos tignan. So ito na yung ating wire mga katropa, yung galing ng relay, yung number 85 tsaka 30 na pinagsama. Tapos yung black wire ng alarm. Tapos yung wire na nilagyan nila. Nilagyan natin siya ng terminal para mas organized tignan at mas malinis siyang tignan. Okay? So next natin itong ating red wire. So yun lang. Ito dito. Ito. Next natin itong ating red wire ng alarm. Itong red wire ng alarm mga katropa, pag mag-i-install tayo, so lalagyan na lang natin siya ng fuse. Lalagyan natin ng fuse to. Itong red wire ng alarm, ilalagay natin to sa positive ng battery. Pero bago siya pumunta sa positive ng battery, o bago siya dumating sa positive ng battery, lagyan natin siya ng fuse para mas sigurado, mas safe tayo. So, ang fuse na ilalagay natin ay subukan muna natin ng 10 amperes. Yan. 10 amperes na fuse para mas safe kayo. Mas mababang fuse, mas maganda kasi mas safe. Pero hindi lahat ng pagkakataon mababa yung ginagamit natin. Lalo na't pag maraming accessories na overload siya. So, kailangan nyo magtaas ng fuse hanggang 15 amperes lang. Okay? So, dyan natin ilalagay yung ating kulay red o red wire ng alarm sa positive ng battery. Ito. So, nailagay na natin yung red wire ng alarm. Tapos, dumaan siya sa fuse. Sa 10 amperes na fuse. Ito, ang coding ng fuse na 10 amperes ay red. Ayan, 10 amperes. Red ang coding niya. Tapos, papunta na siya doon sa positive ng ating battery. So, ito yung ginawa nilang wire. Isinama na rin natin sa terminal para mas malinis siyang tignan. Tapos, pwede na nating ilagay itong socket ng ating alarm dito. Lagay muna natin. Okay. So, tapos na tayo mag-install ng alarm mga katropa. Ititesting na natin kung effective ba. Tapos isauli na yung mga dapat isauli. Yung relay, i-strap na natin to. Ilagay natin sa magandang pwesto para hindi mahulog. Tapos isauli na lahat ng mga kaha. So, ito na mga katropa na isauli na natin yung kanyang kaha. Ayan na yung kanyang alarm. Tapos yung sidings ng kaha, nasa uli na natin lahat. So, i-testing na natin mga katropa yung ginawa nating alarm para makita nyo rin yung function. Bigyan ko lang kayo ng kunting idea dito mga katropa. So, ito yung kanyang disarm o unlock. Ayan. Ayan yung kanyang unlock.
Tapos ito naman yung kanyang automatic start ito. Pipinutin mo ng 2 beses yun, mag-i-start yung ating motor. Ayan, umaandar siya. Tapos pwede mo siyang patayin dito sa disarm. Yung susi na naka-unlock. Ayan. Tapos pwede mo siyang paandarin dito. Okay. Ayan. So umandar siya. Tapos pwede mong patayin dito. Okay. So isa sa kagandahan nito mga katropa, halimbawa, yung susi nyo, inagaw o yung susian nyo sinira, ang magnanakaw o kinuha yung susi nyo, at pinaandar nila, sinusi nila at pinaandar, papaandarin natin. Ayan. So pag napaandar nila yung mga katropa, pag pinaandar nila yung motor nyo, pwede nyong patayin kahit 150 meters na yung takbo ng motor ninyo. Pwede nyong i-shutdown yung makina gamit itong disarm. Ayan. Pero itong naka-unlock na susi o disarm na susi, kapag pinindot nyo to, mamamatay yung makina ng motor nyo. Pero ayan, patay na yung makina. Pero mapapaandar pa rin nila ito. Okay, umandar pa rin. So pag dito nyo pinatay sa disarm nya, dito sa naka-unlock na sa remote, ayan, mapapaandar pa rin nila yan. Ano ba, pinatay nyo dyan, ito, patayin natin yan, papaandarin natin, mapapaandar pa rin yan ng kumuha ng motor nyo o yung nagnakaw ng motor nyo. Pero kung gusto nyo totally shutdown, dito nya nasa lock, dito sa sign na to, yung lock, totally shutdown na yung motor. Ayan, i-lock natin. Ayan, yun, shutdown na yung motor at hindi na nila mapapaandar kahit anong gawin nila, kasi nilock mo na nga yung makina o nilock mo na o shutdown mo na yung makina ng motor. Para mapaandar mo siya, i-unlock mo uli sa remote bago mapaandar yan, saka siya aandar. So basahin nyo na lang yung manual mga katropa, madali na lang intindihin yan. Binigyan ko lang kayo ng idea kung paano gawin o paano function ng remote natin. So maraming salamat sa inyo maraming salamat sa inyo mga katropa sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo bawat nanonood nyo ng aking video, magamit nyo sa panghanap buhay o may apply nyo sa personal nyong mga motor. Okay mga katropa, maraming salamat sa inyo. God bless at ingat sa pagwawiring. Ingat palagi mga katropa. Bye bye.